galing kay local imported, ASPD diagnosed here or sociopath, paano makisama sa mga tao, most of my life I lied, fake smiles and etc. Ano fake smiles? Dito tong smile. Like, smiles. Fake smiles. Ayan. Kala ko fake smiles. Fake smiles. You have to come from the standpoint of humility. Kasi isa sa mga trouble ng mga sociopath, and I may be wrong, kasi alam mo it swings from both ways eh. Pwedeng inferiority complex, pwedeng superiority complex. Pero if you come from the standpoint of humility, lagi mong iisipin na mas mabuti yung kapwa-tao mo kaysa sa'yo. Tapos dapat mas importante sila kaysa sa'yo. Na kapag ka umingiti sila, it's as if parang pakiramdam mo, umingiti boss mo, o umingiti magulang mo. Ganon dapat yun. Kasi ako, I always come from that standpoint na hindi ako importanteng tao. And my life is so much happier. Sobrang saya ng buhay ko dun sa konsepto na hindi ako importanteng tao. Kasi araw-araw, ginagalingan ko, araw-araw tinitindihan ko, araw-araw nilulupitan ko, araw-araw. Versus yung pakiramdam mo, mataas na tao ka na. Sabi ni Daniel Razon, CEO ng UNTV, always think that you're green. Because the sooner that you think that you're already ripe, then the next process is to rot. Lagi mong iisiping hilaw ka pa, bubot ka pa. Kasi the sooner na isipin mong hinog ka na, ang susunod nun, kabulukan. If you're coming from the standpoint na importante sa'yo yung opinion ng iba, dahil sa humility mo sa sarili mo, you will always end up in a good way. In a good place. Pero if you're coming from the standpoint na ang tingin mo sa mga tao para bang na para bang sila pa yung kailangan mag-hit ng standard mo, may problema ka. Even worse, pag nagsa-self-pity ka. Kasi pakaramdam mo, hindi mo na-hit yung standard ng mundo. Doon ka mag-a-adjust ng perspective. Ako, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa buhay tungkol sa perspektibo, ina-adjust ko yung perspektibo conforme kung ano yung makakabuti para sa akin. Tapos, laging ang tingin ko, long game, hindi short term. Kasi yung iba, ano makakabuti sa akin? Akin na lahat ng pera. Short term ka, no? Bakit? Puro pera lang nakuha mo, wala ka nakuha ang credibility. Meron nga akong kilala sa social media, makapagkwento lang ako. Hindi ko naman siya sociopath, hindi ganun. Pero tuwing lalabas siya sa social media, galit. Tapos bata ito. Tapos dumating sa punto na hindi na siya, dati arrogante lang. Ang tingin ko sa kanya arrogante. And this is just my personal opinion. Ang tingin ko sa kanya arroganting bata. Social media ito iba yung behind the scenes kasi kilala ko siya behind the scenes. So, social media, arroganting bata. Tumawid yun from being an arrogant papunta sa pagiging mayabang. Bakit? Kasi sumasakay na siya sa mga sasakyang hindi kanya, nagpapapicture, dinadrive niya yung mga sasakyang hindi kanya para palabasin sa social media ang sobrang yaman niya na para bang kanya na yun. Ganun ang konsepto. Tapos tumawid pa. So, from being arrogante, papunta sa pagiging mayabang, tapos naging mata pobre. Minamata niya na kapwa-tao niya na hulugan yung sasakyan. Samantalang yung kanya, hulugan din. Sabi ko, tangina, may mali. May mali na. May mali. O, tignan mo, pagkatapos nung lahat ng yun, ano nangyari? Kayo nang bahala kung ano amoy ng publiko sa kanya. Ngayon, nagsusubok na siya mag-rebrand ng sarili. Gusto niya na ngayong ilabas yung behind the scenes. Ang problema, mahihilot mo pa ba impression ng mga tao na curious lang dun sa produkto mo dahil sa ugali mo Diba? O, pagkatapos ngayon ng ugali, ano na ngayon? Laging ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Ang dulo ng pagyayabang, pagmamapuri, pagmamataas sa kapwa-tao, ang dulo niyan lagi, pagkabagsak. Laging yan ang dulo niyan. Si Solomon na may sabi nun, at sino naman ako para hindi i-consider yung sinabi ni Solomon? Siya hari, ako ordinaryo yung taong bayan. Kahit pa sabihin mong lumang tao na yon at patay na yung tao na yon, siya hari, ako hindi. See? Kaya kino-consider ko lagi sinasabi ni Solomon at ng iba pang mga propeta. Sa akin sobrang importante nung konsepto ng perspective.
perspektibo, sobrang importante. Importante sa akin yung perspektibo ko sa mga kapwa-tao ko, at importante rin sa akin yung perspektibo ng mga kapwa-tao ko tungkol sa akin. Nothing can beat that. Walang tatalo ron. It doesn't matter na kung sociopath ka o nasa katinuan ka. Wala pa rin tatalo ron. So yun ang suggestion ko sa mga sociopath sa social media. Pakinggan ninyo ako. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Hindi ba? Wala pa rin tatalo sa kababaang loob. Wala pa rin tatalo sa kababaang loob. Nothing beats humility. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito Saan yun? EJ Joe. Boss, anong masasabi niyo sa mga taong dalawa yung iniibig nila? Sana. Ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat niyang ginagawa. Hindi ka pakikinggan ng Diyos dyan. Hindi ka rin niya bibigyan ng matinong asawa kapag kaganyan ka. Masakit sa ulo yan. Masakit sa ulo yan. Di bali sana kung naniniwala ka sa Quran, tapos lumalapat yung standard mo bilang tao dun sa sinabi ng Quran, baka siguro kahit papaano medyo absuelto ka ng kaperaso. Pero kung Kristiyano ka, hindi gagana yan. Una-una, tingnan mo, yung konsepto lang ng practicality na ang mga babae silosa. At pag ang babae silosa, either nananahimik yan sa isang sulok o nagbubunga nga. And you have to deal with those tantrums every now and then. And you have to deal with the unregulated emotions every now and then. Tapos, yung sakit ng ulo na yung mismong kasama mo sa buhay, kaaway mo, tangina, sakit sa ulo nun. Ang sakit sa ulo nun. Hindi ko sinasuggest yan. Hindi ko talaga sinasuggest yan. Masakit sa ulo yan. Masakit sa ulo yan. Take it from me. Ako si The Chichester na maraming babaeng gustong dami. Apakadami. Kung alam nyo lang ang laman ng inbox ko. May mga iba pa nga sa inbox ko nagsisend ng nudes nila eh. Kung alam nyo lang ang laman ng inbox ko. Pero hindi ko kinakana. Bakit? Masakit sa ulo yan eh. The fact nga lang na meron siyang audacity para mag-send ng suso niya sa akin, ng poke niya sa akin, na hindi naman niya alam kung ilalabas ko ba yun o pananatilihin kong sa akin lang. All the more, may diferensya matik ang ugali no pag nagkataon. Diba? Meron siyang ganung level ng confidence. Ano ibig sabihin? Meron din siyang level of confidence na bungangaan ako sa publiko. Hindi nakataka-taka yun. Isipin mo, yung konsepto, may mga ganun sa akin, may mga, sobrang wild ng inbox ko, kung alam nyo lang. Alam ni Gail, kasi minsan-minsan nandun siya sa loob ng inbox ko eh. Alam ni Gail yun, pero sobrang bihirang nasa inbox ko si Gail. Sobrang bihirang nasa inbox ko siya. It goes as wild as may mga babaeng nagsisend ng suso, ng poke nila sa akin. Video. Video yun ha, video. Chester, punta ka dito, bla bla. Tapos, merong mga lugi sa negosyo na gusto nang magpakamatay. Tapos, merong yung nanay nila nakaliping sa likod ng bakuran, pinatay ng tatay nila. Tapos, hindi nila alam ko ngayon kung ano gagawin nila. Sobrang wild ng inbox ko. Sobrang wild ng inbox ko. Walang influencer nakaparehas ng inbox ko, Pilipinas. Wala. At sigurado ako sa doon kasi walang kasing siraulo ko para pagtiyagaang resolbahin yung mga problema ng ordinaryong taong bayan at magpatanong sa inyo ng live. Walang kasing siraulo ko. Wala. Sa buong Pilipinas, wala akong kilalang kasing siraulo ko. Ako lang yung kaisa-isa sa buong Pilipinas na nagmamalasakit sa kapwa-taong influencer na hindi nagpapabayad at hindi rin ako interesado sa pera ninyo. Tapos tumutulong ako sa mga kapwa-tao ko sa mga problema nilang pang-araw-araw. Kaya ngayon, I get the fruit of my labor. Pinagkakatiwalaan ako ng mga tao nung mga sikreto nila. Ano yung tanong? Nakalimutan ko. Napasarap pa yung sagot ko ron Kung dalawa yung iniibig. Dalawa yung iniibig, masakit sa ulo yan. Take it from me, masakit sa ulo. Kung ako nga, hindi ko pinapatos eh. Isipin mo, puta yung mga nagsasend sa akin ng mga suso, bata. 19, 20. Merong mga 30, merong mga 40. Pero sobrang wild nung range, nung edad, nung mga nagme-message sa akin. Isipin mo yun. Pero hindi ko pinapatos. Masakit sa ulo eh. Diba? I don't want to deal with the tantrums na masakit sa ulo yan. Isipin mo, hindi ka magkakaroon ng anything na worth keeping for a very long time na katulad ko na magsasyam na taon na kami nung kasintahan ko kung lahat na lang kinakana ko. Kung lahat na lang pinapatos ko. O ngayon, magsasyam na taon na kami ng kasintahan ko, wala akong masyadong maraming sakit ng ulo sa kanya. Siya lang yung masakit na ulo sa akin. Ang dahil ako bakit masakit na ulo niya sa akin na nagtatampo siya kasi gusto ko na mamatay. Yun lang yun, kinatatampo niya. Pero other than that, wala masyadong maraming sobrang daming sakit ng ulo. Wala kami masyadong trouble sa kung saan-saan.
Yun, mga tampo lang na maliliit, hindi masyadong malalaki. Yun ang sagot ko ron. Pumili ka ng isa, tapos go full speed ahead. Paano naman pag sinabi pang nagsasawa na din? Magsasawa ka naman talaga eh. Ano ba palagay mo? Yung butas na pinapasok mo, mananatiling ganyan yan hanggang mamatay kayo? Magsasawa ka talaga. Kaya nga ang bilin sa Biblia, ang utos, ibigin ng asawa. Bakit? Kasi may mga asawa, hindi na talaga umiibig sa asawa nila, lalo na kapag parehas na sila matanda na. Siyempre magsasawa talaga kayo sa isa't isa nun. Tapos dapat, supposed to be, dapat napapalitan na yung ibang klaseng pag-ibig, hindi na yung pag-ibig na panlaman. Dapat yung pag-ibig na pang Diyos na mahal mo yung asawa mo, hindi dahil sa laman. Mahal mo yung asawa mo kasi sabi ng Diyos, mahalin mo asawa mo. Nalilito kayo, Pilipinas. Nalilito kayo. Akala nung iba, pag hindi na masaya, iiwan na. Tanginang yan. Napakapangit na pagsasama. Napakapangit na pagsasama na ang dahilan kung bakit kayo nagsama, dahil lang maganda si babae o pogi si lalaki. Lumilipas yan, mga tanga. Lumilipas yan. Tapos paglipas niyang mga yan, na ang dahilan lang kung bakit ka nagjowa, dahil masaya, tapos along those lines, nabuntis mo yung putang inang babae. Ano ngayon ang kasunod nun? Ang kasunod nun, hindi na masaya. Ang kasunod nun, obligasyon na. Tapos pag natagtad kayo ngayon ng obligasyon, ang susunod na niya, sasabihin mo, hindi ka na masaya. Tapos ang susunod niyan, hiwalayan. Bakit? Kasi hindi mo ni-ready yung isip mo na talagang ang kasunod talaga ng pag-ibig sa laman, obligasyon. Obligasyon ang kasunod niyan. At dapat matuto ka pa rin umibig kahit hindi na masaya. At dapat matuto ka pa rin umibig kahit magkaaway kayo. At dapat matuto ka pa rin umibig sa hirap at ginawa, sa lungkot at ligaya, sa lakas at pagdurusa, in sickness and ill health, till death do us part. Mga tao talaga, hindi marunong, napakatanga. Akala nila yung pag-ibig sa laman, yung mananatili yun hanggang mamatay sila. Tanga, mga putang ina. Tanga. Sige, next question. Tanong naman po ito, galing kay Titi Ball. Ano sabi ni Titi Ball? Doble pa nga yung isa yun. Basta yun. Tanong niya po, Boss, dati po akong teacher na nawalan ng lisensya dahil ginawa ko yung estudyante ko na buntis ngayon. Kaso gusto ko na po siyang hiwalayan kasi bumalik na yung dating asawa ko. Ano pong dapat kong gawin? O, diba? Sinabi ko na sa inyo eh. Yeah, sakto. Kita mo? Perfect example. Bumalik na yung asawa mo. Ano ngayon? Hiwalayan mo. Buntis mo. Diba? Trouble ka ngayon. Nakabuntis ka ng bago eh. Trouble ka ngayon. Masakit sa ulo talaga yan pagka kumuha ka talaga ng bata. Ingat kayo ha. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Good night. Masakit talaga sa ulo yan. Siguro kung ako yung nandun sa ganong sitwasyon, naipit ka na eh. Naipit ka na eh. Hindi mo gugustuhin makaagrabyado. Dali lang ha. May pakitang gilas eh. Kinalaki ng TV niya. Pagpapatungal niya ng motor na masakit sa tenga. Tapos binangga. Happy siya. Happy kid. Ha? Nag-aaway? Okay. Ayan, demo. Katulad nito, Away mag-aaway yan mag-asawa. sigurado. Away mag-asawa. Kung ako yung nasa ganung sitwasyon, nakadepende kasi sa'yo kung sino pakikisamahan mo dun sa dalawa eh. Tanggalan ng lisensya. Paninindigan ko yung mga anak ko sa magkabila. Wala kang choice, mamangka ka talaga sa dalawang ilog niyan eh. Wala ka talagang choice niyan. So ano, wala kang pipiliin sa dalawang babae, kundi yung mga anak na lang. Yung mga anak talaga, wala naman choice eh. Tapos nasa kanya yung kalayaan kung sino pipiliin niya doon sa dalawa. Alam mo, one way or the other kasi makakaagrabyado ka dyan eh. One way or the other, makakaagrabyado ka dyan. Pag hindi mo binalikan yung asawa mo, pinili mo ito, paano yung mga anak mo dun sa asawa mo? Kung wala kang anak dun, baka pwedeng disregard mo na yun. Kasi may bago ka na eh. Wag mo munang istorbohin, brother. Mamaya na. Oh, akin na. Bigay mo na lang sa akin. Ibibigay mo sa akin. Pero huwag mo na istorbohin si Gil.
Kasi nasisira momentum, pinanonood ng 100,000 ito eh. Huwag kayong ganun ha. Ulitin ko, huwag kayong ganun. Nakikita nyo na naka-live eh. Ini-istorbo nyo yung kausap ko eh. 100,000 na nanonood dito, tapos pinanonood ng Pilipinas ito eh. No? Samahan ng sentido komon. Samahan ng sentido komon. Ang trademark natin, matatalino tayo. Bawal ang bobo rito. Nagkakaintindihan tayo. Okay. Wala, kailangan ko talaga ipakita sa inyo. Kailangan makita ninyo to. Otherwise, hindi kayo matututo. So, alam niyo na, Pilipinas, yung mga problema ninyo, siyang problema ko rin, pare-parehas lang tayo. Pare-parehas lang tayo. Iniistorbo ng kung sino man tungkol sa hindi importanteng walang kakwenta-kwentang bagay. Mas importante yung mga bagay na ginagawa mo, iniistorbo ka ng mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Anyways, going back doon sa pinag-uusapan natin. One way or the other, makakagrabyado ka kung may anak ka doon sa magkabila. Pero nakatawid ka na doon sa kabila, may anak ka rito sa bago. Kung wala kang anak sa kabila, okay lang, maintindihan mo pa yun. Ito problema mo ngayon, baka masampahan ka ng kaso. You have to deploy a certain level of practicality. Diba? You have to deploy a certain level of practicality na pagkasal ka, binahay mo yan, yari ka. Underage pa yan, no? Pero, kung asawa lang naman, na walang papel, wala ka ring anak, wala kang attachment dun. Panindigan mo tong bago dahil may anak ka rito. Kung nasa nandun yung mas malaking responsibilidad, doon ka. Mas malaki responsibilidad mo rito sa bago dahil bago to eh. Nawalan ka pa ng lisensya dahil dyan. O, tamo? Ngayon, pinagsisisihan mo na, no? Dahil masakit sa ulo. No? Diretsalan tayo. Masakit sa ulo kapag ka bata. Sa mga tanga na gustong patol ng patol sa mga bata, pag yan nabuntis mo habang buhay na magiging sakit ng ulo mo yan, habang buhay na magiging sakit ng ulo mo yan, sinasabi ko lang sa inyo. Just so you know, just so you are aware. Bahala ka kung gusto mo pa rin tiisin yung ganong mga klase ng sakit ng ulo. It's up to you. Pero ako, atas ng pagmamalasakit ko sa'yo, masakit sa ulo kapag ka bata. Masakit sa ulo kapag ka bata. Eh kung sila nga mga bata, tignan mo, hindi na sila nagsisipagtagal. Ganon din naman tayo ng mga bata tayo. Diba? Ganon din tayo ng mga bata tayo. Marami tayong mga naging kasintahan ng mga panahon ng kabataan natin. Tapos nagsipag-end up na magkahiwalay din. Dahil tayo rin mismo, na mga bata tayo dati, masakit din tayo sa ulo. Masakit tayo sa ulo. Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong po ito ni Sandy. Anong mas maganda? Pareho kayo ng ugali na magiging partner mo or opposite? Mas kanino mataas ang chance na magtagal? Ako palagay ko, dun sa opposite. Hindi naman kasi ang ibig sabihin, bad traits yun eh. Magkaiba lang kayo ng ugali. Pero hindi automatic na bad traits yun. Kasi kahit magkaiba kayo ng ugali, pwede naman pa rin naman maging good traits yun. Pwede pa rin maging good traits yun. Ang kaburingan kasi sa parehas kayo ng ugali, there's not much to figure out. Kasi parehas kayo eh. There's not much to figure out. So alam mo yung kaburingan no, na paglipas sa 1 taon, 2 taon, kabisado mo na. Diba? Whereas kapag magkaiba kayo ng ugali, you have so much to figure out. Ang dami mong kailangang isipin, ang dami mong kailangang isaalang-alang, ang dami mong kailangang hagilapin sa loob niya. Tapos parang gold mine yan. Yeah. Tik-tik ka ng tik-tik, tik-tik ka ng tik-tik, hanggang mahanap mo talaga eksakto yung mga ginto. Ganun yung konsepto. Well, ako kasi yun, as a person who loves challenges, ako yun. Mahilig ako sa ganun sa sakit ng ulo, sa problema, na mga ako rin mismo ang gumawa. Hindi ako interesado sa mga problemang basta na lang dumarating. Ang interest ko, yung mga problemang ako rin ang gumawa. Yun ang interest ko. Ngayon, ako yun, as a person, mas kami nung kasintahan ko, napakalayo talaga eh. Layo ng pinagkaiba namin sa ugali. Ako, very outgoing. Ang hilig ko makipagkwentuhan sa mga tao. Siya naman, ayaw naman niya nakikipag-usap sa mga tao. Ako, gusto ko public figure. Siya naman, gusto niya private. Ayaw niya nagpapakita. Diba? Opposite nga kayo. Opposite talaga. Tapos ako kapag galit ako, yung bunganga ako, puta. Siya naman, pag galit siya, tahimik. Opposite talaga. Opposite. Silent treatment, mahilig siya sa ganun, silent treatment. Moving forward, Gil, may pag-asa kaya na ilagay natin to pababa? Kasi ang sakit sa mata eh. Okay. Hindi, kaya pala po tagalin to. Tangina nyo. Pag tinanggal to, babagsak to, sir. Ha? Babagsak. Talaga? Oo. Hindi pala pwede. Nakakainis eh. Nahirita ka sa naharangan. Oo, kasi hinahanap ko yung mata mo. Nakaharang to. Ako na yung ga-adjust yan. Sige, go next question. Brother, Tanong po ito galing kay, di ba na siya tanong pero nag-comment si Diday Ocario. Tinanggalan ng license, sinugal niya profession niya dahil lang sa babae. Marami namang babae hahabol sa'yo dahil may trabaho ka. Siya na lang sana, Lods. Sayang sana, Lods, nakaunawa.
sa ginagawa niya. Peace. Ha, ha, ha. Dami nag-comment doon sa question na yun, ha. Dami Oo, ng kasi opinion. alam mo, you may find it interesting. Ito nga yung mga hinahanap kong problema ng Pilipinas. Kasi ang problema natin, tingnan mo kung di nyo napapansin, ang daming mga iniaakit sa akin na problema, tapos sa mga PM lang yung detalye. Pero yung mga nandyan, as much as, alam mo yun, gusto ko ng konting spice dun sa detalye. Hindi yung, asawa ko ng bababae, ano pong gagawin ko? Walang detalye, di ba? Lagyan nyo ng konti lang, kahit mga, siguro, 2 malalaking detalye lang, ganun. Tapos nasa isang paragraph lang, kaya nang basahin nyo ng ganun. Kaya basahin nyo ng ganun. Iyan sana inaantay ko kasi spice, ano yan technically yan yung nagbibigay ng spice doon sa question and answer So yan na rin ko doon yung napapansin. So yan na rin yung mga tao doon sa ano ba gagawin ko pag mababa asawa ko? Ano ba gagawin ko pag yung anak ko ayaw sumunod sa akin? Ano ba gagawin ko kapag yung biyanan ko inaaway ako? Mga common na tanong na yan Bigyan nyo ako ng konting spice, konting sakit ng ulo, konting problema. Diba? Paganahin nyo naman utak ko. Bigyan nyo ako ng mga out of the usual na mga sakit ng ulo at problema. Sige. Tanong po ito galing kay Ash. Boss, anong masasabi mo sa mga taong inalis mo na nga sa buhay mo tapos ngayon galit sa'yo at nangaasar palagi? Yan nga. Kaya mga katulad yung sinasabi ko. Yan ang pinaka-common Sobrang common yan Gagawin mo. Ano gagawin mo? Cut. Tapos. Nangaasar? Ba't kasi binibigyan mo pa ng area para makapang-asar? The only way para makapang-asar yung mga putang inang yan kapag binibigay mo kasi yung attention mo sa kanila. Pero pag hindi mo alam na nangaasar sila, ano pa ang magiging problema mo dun? Kung kinat mo na yung mga tao na yan, hindi mo na pinabasa yung mga Facebook nila, di ba, naka-unfollow na kahit naka-friends pa kayo, hindi na lalabas sa newsfeed mo yan. Paano pa mga asar? Ngayon, lahat na ngayon ng mga tao magsisipagsalita sa'yo tungkol sa sinabi nila, i-block mo na sa tenga mo. Diba? Hindi mo na kailangan pakinggan yun. Gaya ng sabi ni Solomon, ingatan mo ang iyong pakinig. Baka iyong marinig na isinusumpa ka ng iyong kapatid. Hindi lahat ng bagay kailangan mapakinggan nyo pa. Yun ang sagot ko ron. Next question. Bigyan mo ako ng medyo mahirap-hirap. Tanong po ito. Yung mga situational na medyo komplikado. Bigyan niyo ako niyan. Yung mga marami yan. Alam mo, ito kasi yung problema Yung mga nagkakaroon kasi ng mga situational na komplikado yung sitwasyon nila, mga matatalinong tao, tapos mga mahiyain sila, ayaw nilang ilabas sa social media. Kung komportable kayo na ilabas social media, pwede nyo gamitin yung totoong account ninyo. Kung hindi kayo komportable, dyan dapat nyo gamitin yung mga fake accounts. Yan dapat ang gamit ng mga fake accounts, hindi pang bash sa akin. Kawalan ng dignidad yun. Tangina kapag ka nambabash ka, gamit fake account. Yan talaga yung tamang gamit ng fake account. Kung nahihiya ka na ilabas, pero gusto mong itanong sa akin, gumamit ka ng fake account. Yun ang sinasuggest ko sa inyo. Sige, go. Katulad nito, sir. Pahinga ako niyan. Masarap yun Meron pa ba? Ano? Ako na lang to Sige, sir. Tanong katulad ditong fake account na to, tanong niya po, di ko na babasahin yung pangalan. Pangit Sige. Tanong niya, Lods, bakit po ganon? Konti na lang po yung mga lalaking marunong manligaw at manindigan sa isang babae ngayon at puro titi na lang ang iniira nila pagkakakantot iwan agad. Nasa maling lugar ka kapag kaganyan. At mali rin yung set ng mga tao na nakapaligid sa'yo pag kaganyan. Kasi alam mo hinahanap ko rin yan kung bakit Hinahanap ko rin yan kung bakit. Nagkaroon kasi ng social media. Sa pagkakaroon ng social media, easily accessible na ngayon, yung pakikipag-usap sa maraming iba't ibang mga tao, hindi na importante kung ano pa purpose mo. Diba? Social media, ang dali-dali na Ang dali-dali Ngayon, I think, nasa maling grupo ka ng mga tao kapag ka puro ganyan yung mga natsatsambahan mo. Kasi tignan mo, pasok ka sa mga grupo ng mga tao na mga relihiyoso, hindi ganyan. Pasok ka sa grupo ng mga tao na puro alta sosyedad na may breeding ang pamilya, hindi rin ganyan. Ano ibig sabihin? Pagka nandiyan ka sa ganyang klase ng mga tao, ibig sabihin nasa maling lugar ka. Pati yung mga set ng tao na nakikilala mo, hindi yun eksakto yung lapat sa taste mo. Merong grupo-grupo ang mga tao kung hindi nyo napapansin. Ano yan It goes back to yung panahon ng mga Stone Age. Yung konsepto ng tribal instinct. Tribal instinct. Kung sino yung mga katribo mo, kung sino yung mga kapalagayan mo ng loob, kung sino yung mga kaparehas mo ng mindset, madalas na pagkakataon, magkakasama yung mga yan. Birds of the same feather flocks together. Yung mga matitinong tao, magkakasama yan.
Yung mga siraulong tao, magkakasama rin yan. It doesn't matter na kung itinuturing nilang kasama yung iba o hindi. Minsan kasi magkakapit bahay lang yan, pero isang buong malaking community, puro butata. Nakakita na ako ng mga ganun. Sige, sabihin mo, hindi naman lahat doon butata. Hindi nga, pero ang ibig ko sabihin lahat, yung general majority, hindi yan 100%, hindi ganun. Hindi ganun. You may say, siguro, 90% o 95% puro butata. Di ba? Yung pinanggalingan ko lang na squatters area, ang daming butata doon. Hindi ko na mailalagay sa porsyento, pero ang dami ko nakita nagaganon doon. Yeah. Tanga na yung mga bata nga ron, kung alam nyo lang, naglalakad sa harap ko yung mga bata, isang grupo sila. Lahat, alam mo na kung ano ginagawa pag nakaganon, rugby yun o solvent. Pili ka na lang sa dalawa. Tapos sa mga makikipot na iskinita, meron ka makikita ang mga maliliit na siwang sa pader. Tapos makikita mo, may maliit na umaapoy, maliit lang talaga yung apoy. Tapos may foil. Alam mo na. Sumisigaw pa dun, sir, no? Ano yung narinig ron? Sabi, hindi ako nagsashabu eh. Ate si Papa. Hindi ganun. Ang sabi, hindi ako nagshabu ngayong araw eh. Ang kulit sorry. Ang kulit niya. Ang dahilan pala kung bakit wala siyang pera nung araw na yun, hindi dahil nagshabu siya, kundi ang dahilan kung bakit wala siyang pera nung araw na yun, kasi hindi siya nagtrabaho nung araw na yun, kaya wala siyang pera. Pero pinaghihinalaan siya, nagganon daw siya kaya wala siyang pera. So, ibig sabihin, normal na sa kanya nagaganon, kaya wala siyang pera. Mm-hmm. See? Alam mo, nakadepende yan dun sa mga taong pinakikisamahan mo. Yung mga taong matitino, magkakasama yan. Yung mga taong hindi matitino, magkakasama rin yan. Birds of the same feather flocks together. Kaya sabihin mo, pek-pek din ang pinapakita mo sa social media mo. You attract who you are. Kung nag-iimbita ka ng mga ganong klase ng mga lalaki, ganong klaseng mga lalaki talaga yung makukuha mo attention. Tignan mo rin yung social media mo, baka puro suso yan. Puro ganunan ka, puro nakatuwad ka, tapos nakaganon, picture-picture. Puro nasa kama ka, nakapanty ka lang, tapos pipicture mo yung sarili mo. Tapos ang my day mo, lalagyan mo pa ng mga malulupit na tugtog ni Bugoy na Koy-Koy, habang yung suso mo nakalantarang na ganyan. Alam mo na, expect mo na talaga, puro malilibog na lalaki talaga target market mo dyan. Baka hindi mo lang naiintindihan, pero in every signal that you send, signal that comes back to you as well. In every action, there is an equal and opposite reaction. Newton's third law of power. Yun ang sagot ko ron. Nasa maling lugar ka, o baka mali yung signal na sinasend mo. Pili ka na lang sa dalawa. Check mo rin sarili mo. Pili ka rin sa dalawa. Maling lugar, maling mga tao, o mali yung signal na sinasend mo sa mundo. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Kabataan kontra Droga. Yan, mga ganyan. Mga ganyang pangalan, buta, ayos. Okay, ano sabi? Kabataan kontra droga. Idol, anong masasabi niyo na meron daw benepisyo sa ekonomiya ang droga na sabi ng PNP Utang chief? inang yan. Seryoso ba yun? Oo. Ayun ako, Sinabi talaga ng PNP chief yun? Di ko alam pero yun yung kinoment niya. Di pa ako nakapanood ng balita. May benepisyo sa ekonomiya? Ano yung benepisyo nun? Illegal na droga? Oo, droga. Hindi, yung droga in general, droga yun. Ibig sabihin, drugs. Nagkakatalo yan kung illegal o legal. Malamang illegal to. Nakaka-caps lock eh. Hindi ko kasi alam kung ano sinabi ng PNP chief eh. Hindi ko alam, narinig nyo ba yun? Hindi nyo narinig yun? Tangina. Kung droga lang in general, meron kasi legal, merong illegal drugs. Diba? Kaya nga drugstore, yung Mercury eh, diba? Yung Watson's drugstore eh, diba? Drugstore ba yung Watson's? Diba? Kaya nga tinawag na drugstore eh. Ibig sabihin, nagbebenta sila ng mga droga ron, pero legal. Yun yung mga tanggap ng lipunan ng mga By Jesse, di ba? Ni Yosef, yung mga ganun. Diba? Comoxiclab, mga ganun, antibiotic. Yung mga ganun, legal na droga yun. May benepisyo talaga sa ekonomiya yun. Kasi kung hindi ka inom ng gamot, tapos may sakit ka, paano ka gagaling? Natural healing process. Paano kung madali ka? Di ba? Ganun. Pag-pray mo lang kay Lord. Asa kanta mo ng shabidi-shabidi shampoo po. Kung illegal na droga yung sinasabi mo, alam mo, totoo, ito diretso meron talagang benepisyo sa ekonomiya. Labas ko yung sikreto. Sikreto to eh. Wala masyado naglalabas ito sa social media. Tangina, yayariin ako rito. Kita nyo kung gaano ako kayo kamahal, putang ina talaga. Akin muna attention. Type yes ko nakikinig ka, Pilipinas. Akin muna attention. May lalabas ako. Ayan, yes na daw.
Pagsisisihan ko to, pero bahala na, putang ina talaga. Kailangan yung malaman to, Pilipinas eh. Hindi pwedeng wala kayong malay dito, hindi pwedeng mangmang kayo. Tangina talaga. Ang nakakaalam lang nito, mga politiko pataas. Mga pulis pataas. Mga may posisyon pataas. Marami na ganyan. Mga nasa gobyerno pataas, pero hindi alam ng ordinaryong taong bayan to. Hindi alam ng ordinaryong taong bayan to. Ayun na, putang na mo. Yan na, sinasabi ko sa inyo. Whew. Ilang viewers natin? Sa TikTok, 814. Sa Facebook, mukhang tumataas to kasi 356. Delikado to. Pero sige, bala na. Putang na. Ready to die. Meron talaga. Meron. Illegal na droga. Meron. Hindi nyo alam na sa mga alta sosyudad, umiikot talaga yan. Ngayon, ang ilalabas ko sa inyo, opinion ko. Ito opinion ko. Opinion ko ito. Walang statistics, walang pruweba, walang pangalan. Opinion ko. And you are welcome to consider me wrong. Pwede mong sabihing mali ako. You are welcome to consider me wrong. Ang ilalabas ko, personal na opinion ko, walang ebidensya, walang statistics, walang pangalan. Umiikot talaga yan sa mga iba-ibabaw. Umiikot yan. Marami masyadong pera yung tumatakbo dyan. At merong mga ilan na mga politiko na yung pangkampanya talaga nila galing sa drugs. Pag ibinigay mo ngayon sa mga tao yun, politiko ka, bumulto sa'yo pera, protector ka. Bumulto sa'yo pera, ibibigay mo nga, ilalabas mo ngayon yung pera na yan sa panahon ng eleksyon. Tapos marami ngayong makikinabang. Pero hindi na nila alam, yung mga nakikinabang, hindi na nila alam yun. Hindi na nila alam yun. Ang hirap kasing magsalita kasi I know too much. Masyadong maraming matataas na taong konektado sa akin. Sabi nga ni Trinidad si Jim Welser, wag mo na ilabas loads kung delikado lang naman. Baka lalong maraming magtulak ng droga. Hindi yan dun sa konseptong maraming magtutulak ng droga. Hindi ganun. Malabo yan, lalo na napanood mo lang naman sa live yan eh, di ba? Magtutulak ka ng droga dahil sa akin, tanga mo nun, bobo ka nun. Hindi. Pero merong mga ibang bansa na lang tayo. May mga ekonomiya sa ibang bansa na fino-fuel up ng drug money. Oh. Meron na silang ang tawag narco-politics. Kung tawagin, narco-politics. Kaya nga kung mapapansin ninyo, merong isang bansa dito sa somewhere na yung matitinong politiko nila nagtakbuhan sa ibang mga bansa seeking refuge. Kasi yung mga politiko nila dun sa sarili nilang bansa, mga narco-politicians, at pinapatay silang matitino. Kung napanood nyo yung movie na Loving Pablo, si Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pumasok sa politika yun. Mas maraming namatay na tao. You mean sa naging narco pa? Okay. Narco-politician siya, si Pablo Escobar. Okay. At marami pang iba pa. Dito sa Pilipinas, mismong si Duterte nga may sabi. Hindi niya alam na ganun pala kalawak yung sakop ng drug war niya. Hindi niya na-expect. Akala niya parang may mga drug dealers, tapos may mga drug pushers, tapos may mga users. Yun yung akala niya. Tapos may mga politician, konti. Nung nalaman niya yung scope, yung iba hindi gumagamit pero tumatanggap. Malawak masyado. Malawak masyado yan. Masyadong malawak yan. Kaya pansinin ninyo, hindi ko pinakikialaman yan eh. Kasi sige, ang tapang mo, putang ina ka, Chester, ang tapang mo. 'Di ba? Ilabas mo ngayon yan. O, nilabas ko, tas bukas. 'Di ba? Mas malaki pakinabang sa isang asong buhay kaysa sa isang leyong patay. Sabi ni Solomon yun, nasa Ecclesiastes.
Mas may pakinabang pa na mukha akong asong kahol ng kahol kaysa leon nga ako, patay naman ako. Di ba? Ngayon, sasabihin mo ngayon, Chester, hindi ba sabi mo gusto mo nang mamatay? Oo, pero hindi ko gustong magpakamatay, magkaiba yun. I would like to die of natural cause o pinatay ako ng kung sino man. Pero hindi ko gustong magpakamatay. Magkaiba yun. Hindi sa mga ganyang politiko na mga may kinalaman sa droga. Dun sa mga bagay na pinaninindigan ko, na mga bagay na itinawid ko rin sa mga kapwa-tao ko, na may mga taong nakabanggaan ako dahil doon sa dami ng mga pinaniniwalaan kong kakontra ng mga pinaniniwalaan nila tapos pinatay ako. Pero hindi isang pirasong paniniwala lang. That's fucking senseless. Pero tungkol dyan sa usaping droga, tanginan, lawak niyan. Ang lawak niyan. Believe me, tanginas, akong siraulo mismo. Tanginan, lawak niyan. Apakalawak niyan, di nyo lang alam. It's just creeping in na tumatawid sa mga ila-ilaliman na hindi nyo napapansin. Hindi nyo lang napapansin. Wala lang kayong malay kasi mukhang normal yung mga tao. Pati yung mga politiko mukhang normal. Pero wala kayong malay, yung iba user, yung iba pusher. Wala lang kayong malay. Wala kayong malay. Wala kayong ulitin ko, wala kayong malay. Ang nakakaalam lang yan, yung mga nandun din mismo sa loob ng ganong sistema. Sistema yan, kung di nyo alam, sistema yan. Sistema yan. May hierarchy sa loob niyan. Tapos every now and then, napapalit-palitan yung hierarchy sa loob niyan. Wala lang kayong malay. Wala lang kayong malay. Yun muna, pansamantala. Yun muna, sagot ko rin. Next question. Tanong po ito, galing kay The Pusher. Yun na nga sinasabi. Okay. Pero ano naman, niya po, boss, pagdating sa usaping kamatayan, okay lang po bang mamatay para sa bayan, para sa kapwa-tao, upang malinis ang kamay mo para sa mga nagdaang panahon na naging masamang tao ka? Malaki po bang pag-asang makaligtas ka sa kabilang buhay? If you follow strictly the rules and regulations of God, kung yung rules and regulations ng Diyos, pero para sa bayan, para sa bayan, para sa bayan, it doesn't work that way. It doesn't work that way. Kasi isipin mo, namatay ka para sa bayan, ateista ka naman. May aasahan ka ba sa kabila? Kung may kabila man. Kung wala, ayos lang. Doesn't matter. Pero namatay ka sa kabilang, namatay ka para sa bayan, ateista ka. Tapos puro kalokohan pa yung mga pinagagawa mo, pero namatay ka para sa bayan. Yun nga yung tanong. Diba? It doesn't work that way. Parang ano yan isipin mo yung konsepto na humihingi ka ng reward sa Diyos sa bagay na ginawa mo, hindi naman tungkol sa Diyos. Ganun yung konsepto. Parang, ang trabaho mo sa munisipyo, street sweeper, magwalis. Tapos nagwalis ka, pero sa loob ng bahay mo. Tapos napuyat ka pa, tapos nabagod ka pa, tapos nagluto ka pa, tapos naglinis ka, tapos lininis mo lahat. Pero sa loob ng bahay mo. Tapos pupunta ka sa munisipyo, hingi ka sweldo. Hindi, naglinis naman ako Hindi naman yung lugar na yun yung nilinis mo Diba? Hindi ka naglinis para sa munisipyo. Hindi ka naglinis para sa lugar nyo. Naglinis ka para sa pamilya mo, sa loob ng bahay, magkaiba yun. Ganon yung konsepto. Naiintindihan mo yun, Pilipinas? Type yes nga ako nakuha mo yun. Type yes. Just to make sure na naiintindihan nyo yung konsepto ng prinsipyo. May nag-iasa dito galing sa... Lagi mong tatanong, para kanino? Para kanino? Para sa bayan. Diba? Para sa bayan. Pero hindi para sa Diyos. Tapos sa Diyos kay hihingi ng ngayon ng reward. Dun sa bagay na ginawa mo para naman sa iba. Diba? Ito suggestion ko. Kung para rin lang naman sa bayan, unahin mo muna para sa Diyos. Tapos tsaka mo isunod para sa bayan. Pag nagtutugma yung para sa Diyos at para sa bayan, ayun, okay yun. Good shit yun. Yan ang sagot ko dun. Next question. Sabi po ni Rayster Guevara, anong mas okay, mamatay ng maraming yaman para sa pamilya o mamatay ng may pakinabang sa maraming tao? Soft brew. I will go for mamatay ng maraming pakinabang sa mga tao. Kasi mabuting pangalan, maiging piliin kaysa malaking kayamanan. 22-1.
ng kawikaan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Kabutihan kaysa sa pilak at ginto. I will go for a good name. Dun ako sa pangalan, hindi sa dami ng kayamanan. Kasi nakita nyo naman, dumami yung kayamanan ng mga taong mayayaman tapos naipasa sa mga anak, naubos ng mga apo. Nakita nyo na yan in the past, di ba? Parang halimbawa, katulad sa inyo, sa pamilya ninyo, di ba? Nakita na ninyo sa pamilya ninyo, kayo mismong audience ko, kayo mismo, ikaw, kayong nanonood sa akin ngayon, nakita nyo na yan. Meron kayong kamag-anak na mayaman in the past, tapos namatay, tapos pinagagawa-gawa ng mga anak. Pagdating sa mga apo, wala na. Type yes kung meron kayong ganong kamag-anak. Type yes kung meron kayong ganong kamag-anak. Sigurado nakita nyo na yun, maliban na lang siguro yung mga masyado pang bata, hindi nagtatanong sa mga magulang nila tungkol sa mga kamag-anak nila mayayaman. May tingnan po, sir. May nag-yes na kita mo? TikTok. Meron yan. Pero isipin mo, kung kamag-anak mo si Rizal. Anong kayamanan ang naipasa ni Rizal sa mga anak niya? Baka marami. Kasi may mga bahay diba? Pero bukod dun sa mga bahay, baka hindi na alam ng mga taong may mga naipasang bahay si Rizal Pero bukod dun sa mga bahay, tignan mo yung pangalan ni Rizal mismo. Maikabit sa iyo yun bilang apo, isa ka sa mga apo ni Rizal. Putang ina. Tamo? Yun, hindi kinukonsider ng mga tao Yung gumawa ka ng pangalan na hindi birong klase ng pangalan, tapos namatay ka, na yung dignidad mo buo. Hindi kinukonsider ng mga tao yun Gumawa ka ng hindi birong pangalan, tapos yung dignidad mo buo hanggang namatay ka. Tangina, kaya mong ipasa yun hanggang sa kaapu-apuhan mo. Ikaw yung apo ni Dachay Chester. Putang ina. Well, this is history in the making. Wala lang kayong malay. Kasi nginingitian ko lang kayo, hindi ko sinasabi sa inyo. Nginingitian ko lang kayo. Napakaraming laman itong malita putang inang ulo ko. Kung alam nyo lang, kung paanong bagyo yung nasa loob nitong ulo ko. Ang daming gulo ng utak ko, ang daming salimuot ng utak ko kung alam nyo lang. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Adrian Joseph Eres. Human rights o human lives? Parehas. You cannot, sabi ni Duterte, you cannot have human rights without human lives. Mas importante human lives kesa sa human rights. Buhay. Buhay. Kasi yung karapatan, every now and then, pwede mong i-forgo yan Parang katulad kanina, meron akong karapatan na wag nang magbayad dun sa JNT. Yung sa delivery. 5,000 yun. Tapos mali yung parcel na ibinigay sa akin. Natag niya na receive. Diba? Meron akong karapatan na hindi bayaran yun. Bakit? Tangina, umorder ako, ganyang kalaking kaldero. Ang dumating sa akin, ganyang kalit na box. Ano ba? Tapos 5,000. Palit tayo ng kalagayan, babayaran mo yun. Pero ako, binayaran ko pa rin. Tapos dadaan na lang daw sa proseso ni Shopee para daw ma-refund. Wala akong assurance na ma-refund yun. Hindi ko rin alam kung anong proseso nun. Binayaran ko na lang. Binayaran ko lang. Alang-alang dun sa rider, meron akong karapatan na hindi bayaran yun. Kunin nyo, bahala kayo. Kung ano gusto nyo gawin. Pero i-charge daw dun sa rider naawa naman ako, mawawala ng hanap buhay yung tao. Sige, ako naman na may pera sige, ako na lang magbayad. Lugi ako 5,000. Kung mabawi ko pa yun o hindi na importante. Ang bottom line, hindi ako masamang tao sa pag-akala na nakatulong ako sa kapwa-taong manatili sa trabaho at hindi matanggal sa trabaho dahil lang sa halagang 5,000 piso. Meron akong karapatan, pero pinili kong wag kunin yung karapatan na yun alang-alang sa kabuhayan ng kapwa-tao ko. All the more ang buhay. Mas importante ang buhay kaysa sa kabuhayan. Mas importante ang buhay kaysa sa karapatan. Yun ang sagot ko ron. Kaya nga tungkol doon, alam mo, pabor ako doon sa ginawa ni Duterte. Yung nanahimik yung mga kriminal. Pabor ako doon. Pabor ako doon. Bigyan niya ako ng matinong ilaw. Patayin na naman tong ilaw na to. Kaya sabi mo, pabor ka pala doon sa mga namatay na mga inosente. Hindi yun, tanga. Hindi yun.
Yung katahimikan na naranasan natin, hindi mo naman kayang ialis yun eh. Yung katahimikan na naranasan natin nung mga panahon ng drug war, nakabado ang mga tao once maidikit lang yung pangalan mo sa konsepto ng droga. Ayun. Kabado ang mga tao pag naidikit lang yung pangalan mo sa konsepto ng droga. Yung katahimikan na yun na hindi ko makakalimutan na kahit saan ka lumakad, walang gagalaw sa'yo. Tangina, very limited yung mga snatcher, very limited yung mga rapist, very limited yung krimen na nangyayari. Hindi nyo naman maitatanggi, bumaba crime rate ng mga panahon ni Duterte. Hindi nyo maitatanggi yan. Yun ang sagot ko ron. Alam mo, hindi yan yung, mali sila ng binabanatan tungkol kay Duterte. Ang palagay kong dapat nilang banatan tungkol kay Duterte, yung parang tunog treason Tunog treason. Alam mo naman pagdating sa politiko, hindi ako sumasang-ayon lang, hindi ako kumukontra lang ng walang basehan. Sa isang politiko, meron ako sinasang-ayunan, meron din ako kinokontra at the same time. Isa sa mga sinasang-ayunan ko yung drug war. Isa sa mga kinokontra ko, yung sinasabi ni Duterte tungkol dun sa Philippines province of China. Ako, palagay ko yun yung dapat ungkatin. Mali sila nang inuungkat dyan sa drug war. Yung Philippines province of China, detalye niyan? Yun ang dapat ungkatin. Sige, next question. May sinasabi mga dapat iwasto sa simbahang, basta, haba ng pangalan niya. Siga ng kanto, may platform na rin sa social media, mas matindi demokrasya sa internet, sobrang laya. Totoo. Nakita ko nga merong isang mukhang siga na tadtad ng tattoo pati sa mukha. Tapos ang content niya mag-inom. Tangin, ang daming views. Silang dalawa mag-asawa, yun ang content. Siya magpapaalam na mag-iinom, tapos yung asawa kukontensintihin siya. Paalam na mag-iinom ha. Sige. Mag-inom ka? Sige. Eto pera. Eto gin. Eto bla bla. Eto pulutan. Thank you. Yun yung content na yun. May mas worse dun. Ayoko muna mag-inom. Pagod ako ngayon. Hindi. Dapat pumunta ka sa mga tropa mo. Mag-inom ka. Yun yung content. Yun na mismo. Daan libo followers nun. Daan libo rin ang views nun. Regular na daan libo views nun. Pero ito mga ganito, tignan mo, hindi umaabot na 100,000 yung views na to. Yung live, gantong live, hindi umaabot na 100,000. Nakakaresolba ka ng problema ng kapwa-tao, hindi abot ng 100,000 yan. Ang umaabot ngayon ng 100,000, yung mga kalokohang content. Hindi naman kasi hindi naman ang endeavor ko makahakot ng maraming views eh. Ang endeavor ko, yung mga nanonood sa akin, kahit konti sila, tumitibay, tumatatag, dumadami pera, tumatalino, tumataba utak habang bumubuting kapwa-tao. Yan ang endeavor ko. So kahit hindi masyadong maraming views, ayos lang sa akin. Basta yung mga nanonood sa akin, quality. O ngayon, sa mga nanonood, favorite nyo nga to. Itong page na to, The Chichester, Project 1M, at yung isa pa, The Chichester Official, i-favorites nyo nga. Ngayon na. Lahat ng nanonood sa akin, i-favorite nyo yung page ko. Type done pagkatapos. Yung iba kasi hindi na nakikita yung contents ko. Para na-update kayo every time meron akong live. At the same time, na-update din kayo kapag meron akong bagong mga videos na inilabas. Kasi alam niyo naman, kayo rin naman na makikinabang yan. Alam niyo rin naman wala akong kinikita sa social media. Diba? Kesa mamigay ako ng pera, bukas wala ka na naman pera. Kesa mamigay ako ng pagkain, bukas gutom ka na naman. O di mamigay ako ng karunungan, paano mo gumawa ng pera? Yan, para habang buhay ka may pera, habang buhay ka may pagkain. Yeah, marami na pong nagdadan. Raster Guevara from Soft Brew. Ito yung nagbigay ng kape. Thank you, brother. Bumisita siya sa akin dito na nagbigay ng kape. Type done kung na-favorite mo na yung page ko. Marami na po. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Teng Ancheta. Lods, naniniwala ka ba pag nawala ang isang tao, doon niya lang makakamit ang tunay na kalayaan ng buhay? Oo. Naniniwala ako doon. Maliban na lang kung masamang tao ka. Namatay ka masamang tao. Pero naniniwala kasi ako doon sa konsepto na itong katawan natin, kulungan ito. Pwede mo sabihing bahay ng Diyos, oo. Pero dito nakakulong yung espiritu. Tapos pagka namatay ka, makakalaya na yun. Kung saan papunta yun, hindi ko alam. Ang tawag buhay eh. Yung buhay nakakulong sa laman. Yun pansin mo, tignan mo, pansin mo yun. Yung buhay nakakulong sa laman.
Tapos pag namatay yung katawan, kasama sa law of power yun eh. Yung energy. Energy. Na yung energy cannot be destroyed. It just transmutates from one form to another. Eh yung buhay, energy. Pag namatay ang katawan, saan pumupunta yung energy? Na ang tawag buhay. Saan pumupunta yung energy na ang tawag buhay? Kasi it cannot be destroyed. Hindi mo kayang sirain ang energy. Yung buhay na energy, pag namatay yung katawan, saan pumupunta yun? Di natin alam. Pero ako, palagay ko nakakulong yun sa laman habang buhay pa yun laman. Paglabas nun sa laman, kung saan man pupunta yun, hindi ko alam. Pero ang sabi, 20 ng Apokalipsis, yung dagat-dagatang apoy daw, siyang ikalawang kamatayan. So, panibagong kulungan yun. Makakalaya ka lang kapag sinabi na ng Diyos na lumaya ka na. Ngayon nga lang ngayon lang, malapit na yung panahon ng paglaya sa kahirapan. Yung mga sumasabay sa Project 1M. Yeah. Malapit na yung panahon ng kalayaan. Konting tiis na lang, mga kapatid. Konting tiis na lang. Malapit na yung panahon ng kalayaan sa kahirapan. Yung mga sumasabay sa Project 1M, ingatan ninyo ang sarili ninyo. I have a stern warning for you. Ingatan ninyo ang sarili ninyo sa Disyembre. Yang panahon na yan, isa sa mga pinakadelikadong panahon para sa mga taong nag-iipon. It's a very treacherous month for those people who are trying to save for their future. Delikado yung Disyembre para sa mga taong nag-iipon. And you better tag yourself safe pag tungtong ng January. Ingatan nyo sarili nyo sa Disyembre. Masyadong maraming gastusan yung panahon na yan. Masyado ring maraming linta na gustong kunin yung pera ninyo. Ang tawag, pamasko. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Kalima. Para po sa inyo, ano pong dapat i-priority ng isang lalaki? Asawa ba niya o nanay niya? Nanay niya, magulang, kapag wala ka pang asawa. Pag may asawa ka na, hindi na yan ang priority. At iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina. At ang dalawa ay magsasama at hindi sila dalawa kundi isang laman. Yan ang nakasulat sa Biblia. As soon as mag-asawa ka na, hindi na priority magulang mo. Ang priority na yung asawa mo. Dahil bubuo ka na ng bagong bata ron eh. Bubuo ka ng susunod na kinabukasan eh. Bubuo ka ng susunod na lahi mo. Ano mas importante? Yung nakaraang lahi mo o yung lahi mo paabante? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Sherwin. Thoughts sa guy na may girlfriend and college student na may work at kaya mag-provide ng needs ng family niya. Ulit. Thoughts mo about sa guy na may girlfriend na college student na may work at kaya mag-provide ng needs sa family niya. Wala naman ako nakikita ng problema dun. College student. As long as kung legal na edad ka na, as long as hindi minor de edad. Wala akong nakikita ng problema ron. Bukod sa, kung may edad ka na, you have to deal with age gap. You also have to deal with tantrums every now and then dahil unregulated pa emotion ng bata. Kasi kolehiyo pa lang yan di ba? Kung bata pa yung